Labasan ng tutol. Sinong tutol? Taas ang kamay. Publication. Totoo yan. At samantala tuloy-tuloy na nga ang pagsikat ng larong football sa ating bansa. Itong Sabado dinagsa ang tryout para sa bagong henerasyon ng players na gustong mapabilang sa national football team na Philippine Ascals. Mahigit 100 binatilyo edad 18 pababa ang nagtitagi sa langgaling upang makasali sa koponan. Pure Pinoy man o may halong ibang lahi, game sa tryout para sa chance magbigay karangalan sa lahing Pilipino. Diyan nga naman tayo dapat mag-excel. Sa football. Ang dami nating bakanting lupa. Yung katawan natin, bagay na bagay. Hindi pwedeng tayo ng bahay. Hindi pwede. Bawal yan. Gulo na naman yan. Mag-practice. Samantala, ipinakilala na ng Amerika ang kanilang mga pambato sa basketball sa nalalapit na London Olympics. Balik Olympics sa mga veteranong sina Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul at Deron Williams. At talaga namang powerhouse ang koponan. Dahil bukod sa kanila ay kabilang din sa team ang mga mas batang NBA superstar, gaya lang nina Kevin Durant, Blake Griffin at Tyson Chandler at Andre Iguodala. Olympics, September. Samantala, alamin naman po natin ang pinakahuling ulat panahon mula naman sa GMA Weather kasama ating resident meteorologist, si Mr. Nathaniel Cruz. Mang Tani! I am ready! Serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Connie. At good morning sa ating mga kapuso. Maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit may posibilidad pag-ulan sa hapon at gabi ang inaasahan natin ngayong araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito nga sa satellite image ng Weather Central, makikita natin yung mga ulap na kaakibat nitong tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Kung ano yung Intertropical Convergence Zone, ito yung pagsasanib ng hangin galing sa silangan. So ito yung nakakaapekto ngayon dito sa Southern Luzon, buong Visayas at Mindanao. So pag nagsalubong yung hangin galing dyan sa may silangan, nagkakaroon tayo ng kaulapan at ito yung inaasahan natin na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan mula dito nga sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero magiging matindi yung mga pag-ulan dito po sa may bahagi ng Mindoro, dito sa may Palawan hanggang dyan sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan. So yung mga kulay green, dilaw at yung pula, yan yung mga ulan na pwedeng magdulot, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan ng mga pagbaha at landslide. At pinapayuan po natin ang lahat na magbaon pa rin ng inyong panangga sa ulan. At dito sa Metro Manila, ganyan din yung inaasahan natin na magiging lagay ng panahon sa susunod na 5 araw. Yun pong pulo-pulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat, lalong-lalo na pagdating ng hapon at gabi dahil nga po sa mas mainit na temperaturang mararanasan natin. At Connie, kung may kagandahan ng panahon dito sa ating bansa, extreme naman ang weather sa ibang dako ng mundo. Dito nga sa United States of America, mahigit 30 na po ang patay dahil sa heatwave na nararanasan doon mula nitong nakaraang linggo. At dahil tuloy pa rin ang init, kanya-kanyang paraan ng pagpapalamig ang mga tao. Sa Washington halimbawa, umabot na po sa mahigit kumulang 40 degrees Celsius ang temperatura. Mainit na yan, Connie. At asahan pa rin natin ang patuloy na mainit na temperatura sa ilang estado ng United States katulad dito sa may Washington, Idaho, Montana at Oregon. At ito ay ayon na rin sa kanilang National Weather Service. So yung tinitingnan nating mapa, Connie, yung mga kulay pula dyan, yan yung mainit na temperatura. Bakit ba nagkakaroon ng heat wave? So yung heat wave ay ang isang hindi pangkaraniwang pagtaas ng temperatura kumpara doon sa normal na temperaturang nararanasan ng isang lugar. At ito'y pwedeng umabot ng mahigit 5 araw o kaya naman 1 linggo o 1 buwan. Dito sa atin, nagkakaroon din tayo ng mainit na temperatura, mahigit 40 degrees Celsius nga. Pero hindi umaabot ito ng 5 araw, pero hindi nangangahulugan na dito sa Pilipinas hindi tayo magkakaroon ng heat wave. Samantala, sinalanta naman ng flash flood ang Southern Russia na pumatay sa aabot sa 150 tao. Yung ulan na ibinuhos dyan ay higit pa kay Ondoy dahil halos 2 buwang dami ng ulan ang ibinuhos dito sa loob lamang ng ilang oras. Nakabalik na ang ilang mga residente sa kanilang tahanan, ngunit problema naman ngayon daw ang malinis na tubig. Ano man ang panahon, magplano o magsiguro, makibalita sa GMA Weather.
Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Thank you so much, Mang Tani. And now it's time for our early Monday morning chika. Sinugod po sa ospital ang kapuso aktres na si Julina Magdangal matapos siyang mahulog sa hagdan. Rehearsals ng Party Pilipinas ng aksidenteng nahulog sa hagdan sa backstage ang aktres. Tumama raw ang likod ni Jolens kaya dinala agad siya sa ospital para magpatingin. Maayos na raw ang lagay ni Jolens ngayon at nilagyan lang ng splint ang kanya ankle bago pinauwi ng bahay. Ang kanyang asawang si Mark Escueta naman nagbabahagi pa ng larawan sa Instagram para tiyakin sa fans ni Jolens na okay na ang kanyang misis. Get well soon! Ayan si Fufu, tagabantay niya ngayon si Fufu. Baliktad, dati si Jolens lagi nagbabantay kay Fufu, ngayon si Fufu nang tagabantay. Oy, get well soon, Jolens. At samantalay kinasal na po kahapon ng beauty queen turned actress na si Precious Lara Kigaman at aktor na si Marco Alcaraz. Ginanap ang pag-iisang dibdib ng dalawa sa Indang, Cavite. Kitang-kita sa newlyweds ang saya. Double celebration din pala ang pagtitipon at in-announce kasi nila na 5 months pregnant si Lara. Baby boy daw magiging unang anak nila na papangalanan nilang Noah. Sa November and due date ni Lara, kaya maagang Christmas gift daw ito sa kanila. Ang ganda! Ganda. Alam ko kung saan, I'll tell you. Enjoy mo na ng bagong kasal ang kanilang honeymoon sa Maldives. Ang love naman talaga itong dalawang lagi. Sa picture, sa latar na latar. Saka bagay naman sila noon. I mean, tignan mo. Ang ganda niyang buntis. Pareho silang maganda. Correct. Beautiful couple. At naka-work ko na yan sila talagang angkla kung angkla. Laging magkayapos, magkaano talaga. Sweet na sweet. Best wishes. Sasama ako dyan. Kasama ka dyan. Alright, mga Beautiful kapuso, guy. walang bibitaw sa pagtambay kasama ng paborito niyong barkadahan sa umaga. Ito ang Unang Hirit!